Hello guys, mga Mars! Itong isi-share ko sa inyo ay para sa mga nanay. Para ma-inspire kayo na hindi porke nasa bahay tayo ay pwede rin naman tayong kumita at dumiskarte. Alam nyo ba guys na kami 18 years kaming tumira sa Maynila. At dahil puro kami doon upa at puro gastos, dalawa na kami nagtatrabaho ng asawa ko, naisipan namin na umuwi na lang ng probinsya. Dahil pag nasa Maynila ka, habang dumadami ang anak mo, siya rin ang laki ng gastos mo. Minsan hindi na kasya yung kinikita niyong mag-asawa. Kaya nung umuwi ako dito sa probinsya, dahil hindi na rin ako nagtatrabaho, naisipan ko talagang magnegosyo at the same time nababantayan ko rin ang mga anak ko. Dahil nakasanayan ko na nagtatrabaho sa Maynila, yun na nga, dito sa probinsya, hindi talaga pwede sa akin yung paupo-upo lang. Kaya kung nakikita nyo guys, di ba, nagtatanim ako, at the same time, nababantayan ko naman yung mga anak ko, at yun na nga, meron din akong maliit na business, at ito nga yun yung tindahan ng mga damit. Nag-start ako nito 2015, maliit pa yung mga anak ko nito. At alam niyo ba kung paano ako nag-start? Lahat ng damit ko na hindi ko ginagamit, yung mga damit kong pang-opisina sa Maynila, inipon ko lahat yun, ginawa ko, ukay-ukay, binenta ko. Tapos yung napagbentahan ko, yun ang sinimulan ko na makapagtayo ng damitan dito sa amin sa probinsya. Magaan naman kasi sariling lupa namin to, at saka nasa tabi lang to ng aking bahay, nasa tabi ng kalsada. Lahat ng gamit ko dyan, paisa-isa kong binili, hanger, yung mga gamit sa yung mga nilalagyan ng shoes, mga manikin, binibili ko talaga yung padala-dalawang piraso. Tapos yung benta ko, yung income ko dyan, yung mga tubo ko, binubukod ko doon sa allowance namin sa pagkain. Hindi ko talaga siya isinasama kasi para mapaikot ko siya. Kasi guys, pag di mo ginawa yun, talagang walang mangyayari talaga sa business mo. Kapag talagang ginusto mo, magagawa mo. Kailangan mo lang talagang magtiyaga para mapalago mo talaga ang negosyo mo. Siyempre kapag mabait ka sa customer at affordable lang naman yung mga tinda mo, talagang babalik-balikan ka ng mga mamimili. Tulad yan, yung mga damit na pambata, yung mga laruan na pambata, lahat dapat alamin mo kung ano yung mga pangangailangan ng mga tao sa inyo para alam mo rin kung ano yung mga bibilhin mo. Ang pinakamalaking pagsubok sa akin ay yung nag-pandemic kasi almost 2 years talaga akong sarado, at yun na nga ngayon, nagsisimula na naman akong bumangon sa aking tindahan, sa aking binegosyo para kahit papaano mag-grow siya uli. Yung puhunan guys, diskarte lang yan. Kung sa allowance nyo tulad ko, mahilig ako magtanim, yung ibang pera na isisave ko na, so mabibili ko na siya ng ibang paninda. Pagka dinaan mo naman yan sa paunti-unti, may ipon at may ipon mo talaga lahat ng kailangan mo sa business, at habang tumatagal, hindi mo napapansin, lumalago na pala siya. Mahirap din kasi minsan yung aasa ka lang sa income ng asawa mo. Mas maganda talaga yung dalawa kayong nagtutulungan para yung ibang pangailangan ng mga anak nyo, maibigay nyo rin. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon, di ba? At saka ikaw na hindi ka na nagtatrabaho, mabibili mo rin yung mga gusto mo sa sarili mo. Kaya sana tong share ko sa inyo, mga mami, ay mapag-isipan nyo rin, at kung may chance kayo, meron din naman kayong maliit na puhunan, magsimula kayo, kayang-kaya nyo yan. Kaya ko nga so kaya nyo rin yun. Kasi mahirap din sa panahon ngayon yung isa lang talaga yung nagtatrabaho, dapat talaga tulong kayo. Marami namang business ngayon na pwede mo pagkakitaan. Yun talaga, ang piliin mong negosyo yung hilig mo. Guys, salamat sa panonood. Bye!